sa ating lahat. Ngayon, dahil tapos na kayo sa pagsusulat bilang isa ng aralin 7 to 10, magtutungo naman tayo sa aralin 11. Ano nga ba ang topic natin sa aralin 11? Ito ay ang pangangalap ng datos. Okay, ang sinasabi dito, walang saysay o walang silbi ang isang research o ang pananaliksik kung wala itong nilalaman, diwa, bigat, at katatagan. So, di ba dapat sa research laging may nilalaman, may datos, mayroong impormasyon. So, ibig mong sabihin, isang mahusay na pananaliksik ay nakabatay sa ilalatag ng mga datos. Saan ba natin kinukuha yung mga datos na inilalagay natin sa ating research? Okay? Magiging madali ang paghahanap ng mananaliksik ng mga datos kung meron siyang susunding gabay o guide. Tayo lahat, di ba kapag meron tayong guide, merong gabay, mas napapadali natin ang gawain natin. Makikita ang huwaran o pattern ng kanyang gagawin at mapapadali pa ito. Okay, dito yan nakikita. Ito rin makatutulong ang pagbabalangkas upang malaman kung ano ang hahanapin ng manunulat. Okay, meron tayong yugto 1 at yugto hanggang yugto 3. Ano ba ang ating yugto 1? Magsusuri ng kinasasangkutan ng browsing, skimming at scanning ng mga aklat. Ito ay na-discuss na natin last quarter. Yugto 2, pagsusuri na kinasasangkutan ng browsing, skimming at scanning ng mga aklat at artikulo at ng pagpili ng CP o citation mula sa mga babasahin. So, sa yugto 1 at yugto 2, ang pinakaiba lang po nila ay nagkaroon na po dito ng artikulo na meron na pong citation. Ito po ay na-discuss natin ng mga nakaraang aralin. Ano naman ang yugto 3? Ito ay ang pagbabasa at pagtatala mula sa aklat, sanaysay, artikulo, computer, printouts at iba pang sanggunian. Nakatutulong ang mga yugtong ito sa pagpamanatili ng kaayusan sa pangangalat ng mga impormasyon sa gagawing pagsusulat. Maliban sa mga aklat na nasa loob ng silid-aklatan, makabubuting sumangguni rin sa mga magazine, dyaryo at iba pang babasahin. Sabi ko nga po sa inyo na hindi lang dapat sa internet nagmumula ang ating mga datos o mga impormasyon. Maaari din tayong kumuha sa mga dyaryo, sa mga magazine, sa mga journal, sa mga aklat, sanaysay, printouts o mga sanggunian. Ibig sabihin, mas marami tayong napagkukuhanan ng impormasyon, mas mainam. Ibig sabihin, nagiging mas masustansya ang nilalaman ng inyong pananaliksik. Dahil hindi lang dapat related lang sa computer o sa Google Scholar lang kayo kumukuha. Mas mainam kung mas kumukuha kayo sa mga printouts. Okay po? Yun nga lang, medyo mahirap lang hanapin, lalo na sa, gaya ng sinabi, sa silid-aklatan, dahil po, mostly sa mga libraries po natin ay mga 1985, commonly ay medyo hindi na po umaabot sa 5 years and above. Dahil nga po, yung mga libro, kung titignan nyo po ngayon, mas nagiging bihasa tayo sa paggamit ng mga website, ng mga digital. Okay po? So, ano po ba ang manghanguan ng impormasyon o datos? Ayon kina Mosura et al. 1999, sa Bernales et al. 2012, ang mga hanguang primarya, ano ba ang mga primary sources? Okay po, primary sources. Okay, number 1, mga individual o autoridad. 2, mga grupo o organisasyon mula tulad ng pamilya, asosasyon, union, fraternity, katutubo o mga minorya, negosyo, samahan, simbahan at pamahalaan. Pangatlo, mga kinagawiang kaugalian tulad ng relihiyon at pag-aasawa, sistemang legal at economics at iba pa. At ang panghuli, mga pampublikong sulatin o dokumento tulad ng konstitusyon, batas, kautusan, treaty or kontrata at ang lahat ng orihinal na tala, katitikan sa korte, sulat, journal at tala-arawan o diary. Ibig pong sabihin, primarya, ikaw ang kauna-unahang nagsulat. Ibig sabihin, hindi pa ito na isasalin. Kumbaga, ito po yung primary source. Ito yung kauna-unahan.
So example, ikaw ay nakakita ng isang insidente, mata mo ang nakakita, primary sources yun. Ang batas, primary sources. Ma'am, ang dami naman pong libro, ang batas ba ay nababago? No, ibig pong sabihin, ang batas, konstitusyon, hindi nababago. Kahit na maraming libro ang meron yan, kahit na maraming sa website, pwede tayo makakita niyan, yan ay primary sources pa rin. Ibig sabihin, original, hindi nababago. Pag naman sinabi nating sekundaryo o secondary sources, ito naman ay mga aklat tulad ng diksyonaryo, encyclopedia, taunang ulat o yearbook, almanac at atlas. Next, mga nalathalang artikulo sa journal, magazine, pahayagan at newspaper. Next, thesis, dissertasyon at pag-aaral ng feasibility na ililathalan man ang mga ito o hindi at ang mga monograph, manual, polyeto, manuskrito at iba pa. Ibig po sabihin sa sekundarya, maaaring hindi na po ito ang original, maaaring ito ay may nabago ng kaunti. Okay po? So, ibig pong sabihin, hindi po ito katulad ng primary sources. Nga, dito po, maliban sa hango ang primarya at sekundarya, meron din po tayong pinagkukuhanan ng mga datos. Ito po yung nauuso sa atin ngayon. O ito yung lagi natin nagagamit. Ano po ba ito? Ito yung mga elektroniko. O mas kilala sa tawag na internet. So, mas angkop na gamitin ang pangalan ng datos ang primaryang datos sapagkat ang mananaliksik ay nakakuha ng mga impormasyon tulad mula mismo sa mapagkakatiwalaang kinauukulan. Makatutulong din ito upang magkaroon ng orihinal na impormasyon upang masabi na ang pananaliksik ay mapagkakatiwalaan. So, ibig pong sabihin dito, hindi lahat na nakukuha natin sa elektroniko, sa internet ay reliable o mapagkakatiwalaan. Dahil gaya nga na sinabi ko kanina, ang primarya, ito ay nagmula sa nakakita, nagmula sa mismong may alam. So, mas okay. Ibig sabihin, mas makakatulong sa inyo yun. Mas angkop yun, mas reliable yun. Okay po? Ano po ba ang pamamaraan natin sa pangangalap ng datos? Meron po tayong tinatawag na survey. Maaaring hindi ito bago sa inyong pandinig, maaaring ito ay nasasagutan nyo na rin. Okay, ang survey ay isang pamamaraan o metodolohiya na magagamit sa pag-unawa ng katotohanan bilang katibayan tungkol sa tiyak na sitwasyon. Layunin ng survey na maglarawan, maglahad, magsalaysay, mga tuwiran ng tiyak na bilang ng kasagutan na sasakop na populasyon ng pag-aaral. Okay po? So, dito naglalarawan. Dito tayo naglalahad. Di ba pag tayo ay nagsasagot ng survey, maaaring ito po ay essay type. Maaaring ito po ay 5, 4, 3, 2, 1, may rate. Okay po? O pwedeng naman ito ay naglalahad o nangangatwiran ka. Okay? Meron po tayong hakbang sa pagsasakotuparan ng survey. Number 1. Pagtatakda ng layunin sa pagsasagawa ng survey. Ano po ba ang layunin ninyo? Ba't kayo gumagawa ng survey? Ba't kayo nagpapasagot ng survey? Next, paggawa ng disenyo ng pananaliksik. Okay, kung kayo nakakita ng meme sa Facebook, ang ginagawa sa research design, background. Diba po? So, dito sa paggawa ng disenyo ng pananaliksik, ano po ba ang under ng inyong research? Kayo po ba ay experimental? Kayo po ba ay correlational? Kayo po ba ay descriptive? Okay po? So, dito, natin malalaman, ito po ay qualitative, ito po ba ay quantitative. Okay? And at pangatlo, paghahanda ng maasahan at balidong instrumento sa pagsasagawa ng survey. Ang survey po ay isang instrumento. Okay po? Kasi po, yung instrumento na to, dito nyo naman sasagot yung mga katanungan o yung mga statement of the problems po ninyo. And next, pagsasagawa ng actual na survey, ito po yung mga nasasagutan ninyo. Binibigay ito sa inyo, di ba? So, ito yung mga nasasagutan ng kanilang mga respondente o mga respondents. Next, pagtatala at pag-aanalisa. So, dito, syempre, pagkatapos nyo sagutan, syempre, i-analyze yan ng mga researchers. Titingnan nila yung resulta ng inyo pong sagot. And pagbabalita at pagpapahayag ng datos mula sa survey, ibig sabihin, nakakuha na kayo ng datos, nakakuha na kayo ng kasagutan, nasagot na ang inyong mga tanong. For example, ang inyong survey questionnaire, ang nais ipaalam or nais mas bigyang sagot ay ang procrastination ba ay nakatutulong or hindi? Kung ang lumabas sa
kanilang survey questionnaire ay hindi. So, yun yung nagiging datos o yung pagbabalita o pagpapahayag ng datos mula sa sagot o mula dun sa survey. Okay, ito yung halimbawa ng survey o talatanungan sa survey or survey questionnaire. Di ba po ito? Yan. Yung pangalan, di ba ito ay optional? Ibig po sabihin, hindi po kayo pinupush na may sulat po ninyo ang inyong pangalan. Panuto, lalagyan po ng check kung ano ang inyong kasarian, kung kayo ba ay babae o lalaki. Okay, next, katayuan sa buhay, kayo ba mag-aaral? Meron ba kayong trabaho? Ano ang inyong edad? Kayo ba ay 15 to 20 years old? Kayo ba ay 21 to 25? Okay, yung mga tanong na to, ito ay makatutulong po sa kanila. Hindi po nila nilalagay, hindi or di natin nilalagay ito sa research questionnaire natin. Kung hindi ito nakatutulong, maaaring dito, binibilang kung ilan babae o lalaki ang nagpo-procrastinate. Binibilang kung meron na ito bang mga nagpo-procrastinate na to ay nagtatrabaho na o nag-aaral pa lang or nag-aaral lang. Sa edad ba natin, 15 to 20, nagpo-procrastinate pa ba? 15 to 20, maaaring mag-aaral lang sila. Yung 21 to 25, maaaring nagpo-procrastinate sila. Bakit? Dahil may trabaho sila. Nahahati na ang kanilang oras. Okay po? So, ito po ang mostly ang nilalagay sa unahan. Okay? Next, ang panayam mo interview ay isang paraan ng pagtatanong upang makakuha ng datos mula sa pakikipag-usap. Ito ay agarang pagkuha ng impormasyon sa taong kinakausap. Layunin ng panayam na makakuha ng makabuluhang impormasyon sa kinakapanayam. Sumakatawid, malaki ang gampanin ng epektibong pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan upang maging makatagumpay ang pamamaraang pakikipanayam. Gaya nga po ng sinabi ko noong nakaraan, ang interview, ito ay isa sa magandang pagkuha ng datos. Bakit? Nakukuha nyo ito face-to-face, nakakausap nyo yung gusto nyo respondents, nakikita nyo ang kanilang facial expression, nakukuha nyo yung sagot nila agad-agad. Yun nga lang, ang disadvantage nito, maaaring kailangan nyo pa pong kunin ang kanilang vacant o yung schedule nila kung kailan sila bakante. Dahil dapat kayo ang mag-a-adjust sa kanila. Kayo ang mag-a-adjust sa oras na pwede sila. Okay? Advantage po nito, hindi hinuhulaan. Nakikita nyo na sila mismo ang nag-iisip nun. Okay po? Pag naman sinabing immersion, okay? Ito po yung immersion, mostly ito ay nararanasan po ng ICT at HE kayo. Immersion kayo po ay mapupunta sa isang company, isang eskwelahan, kung saan mararanasan po ninyo yung trabaho, mararanasan po ninyo yung inyong ginagawa, na kung saan mas malalaman nyo yung datos na naranasan po ninyo. Okay. Yun nga lang dito sa immersion, medyo matagal. Ibig po sabihin, naglalaan kayo ng panahon dahil gusto nyo maranasan yung nararanasan ng gusto nyo mga respondante. Ibig sabihin, nabubuhay kayo sa kanilang komunidad, nalalaman ninyo ang kanilang karanasan. Okay po. So, lagi nating tatandaan na mayroong mga impormasyon na hindi dumadaan sa pagwawasto. Ang mga manunulat sa internet ay malayong sumulat kahit hindi nakikita ang kamalian o kakulangan ng kanilang naisulat. Para sa dagdag na kaalaman, hinggil sa paksang ito, maaaring tignan ang kasunod na link. So, ito po yung link. So, pwede nyo siyang i-open para mas marami o mas dagdag sa inyong kaalaman. And also, gayang po sinabi dito, hindi lahat na nakikita natin sa internet ay tama. Dahil hindi naman lahat ng yon ay dumadaan sa pagwawasto. Kaya minsan, meron tayong mga kamalian at kakulangan. So, yun lang ang ating aralin 11. Yung aralin 12, ito po, ang pagsulat ng unang borrador ay ilalagay ko sa pangalawang video. Yun lang po at maraming salamat.